Mga kwentong pambata. Si Detective Ace at ang magnanakaw ng hiyas. Mga binibini at ginoo, ipinipresenta ko ang pinakabihira sa bihira, ang mahalagang koronang hiyas ng idolong alamat, si Reyna Mermaid, ang unang babae na paraon ng Ehipto na namuno ng mahigit 3,500 taon na ang nakakaraan. Ang hiyas na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa $3 milyong. Pigilan ang iyong paghinga! Ano nangyayari? Wala naman. Nasaan kaya ang hiyas mo? Ano nangyayari? Isang $30 milyong na hiyas mula sa Ehipto ang ninakaw sa subasta ng kumpanya ng mga antigong hiyas na Ancient World. Ito ang aming lugar. Buti na lang ang isang ito ay hindi cybercrime. Kinasusuklaman mo ang paglalaro ng pangalawang lead sa nakarang kaso, hindi ba? Siguradong hinihintay na tayo ng hepe. Isa itong high-profile case. Kailangan natin ng mga resulta. Mabilis! Kailangan nating makita ang mga may-ari ng firm at ang kanilang mga tauhan ng seguridad. Tara na! Chief, alam mo kung sino siya. Kita tayo. Isang bata? Isang bata ang hahawak ng kaso ko? Sir, gusto mo bang simulan ng investigasyon o hindi? Nandun lang ang hiyas nung nilabas ito. Paano ito mawawala ng bigla? Sabihin niyo sa amin ang tungkol sa subasta. Sino ang may access sa mga hiyas? 3 kaming magkakasosyo. Bumibili kami ng mga antigong hiyas mula sa iba't ibang panig ng mundo at sinusubasta ang mga ito. At marami rin kaming mga kawang-gawa para sa aming mga empleyado at para sa pangkalahatang publiko. Sa katunayan, 10% ng mga nalikom na subasta na ito ay mapupunta sa Ancient World Trust para sa mga ulila. Masama ang pakiramdam ni Humphrey. Hinatid nila ito pa uwi. Ito si Kenred at si Ken Humphrey ang aming ikatlong kasosyo. 3 lang kaming magkasosyo at ang aming hepe ng seguridad na si Arnold ang may alam sa mga hiyas. Wala kaming ibang pinaghihinalaan. Paano si Jack? Jack? Pero... Nahuli natin siyang nagnanakaw, tanda mo? Sino si Jack? Si Jack ang aming hepe ng seguridad ilang buwan nang nakalipas. Nahuli namin siyang nagnanakaw ng isang napakahalagang kwintas at ipinaresto namin siya. Ngunit pagkatapos, naisip namin na lahat ay karapat-dapat na pangalawang pagkakataon, kaya mga 2 buwan nang nakalipas, binawi namin ang mga kaso at pinalaya siya. Sinabi ko sa'yo, huwag mong gawin iyon. Ngayon, gumaganti na siya. Wala akong ideya kung paano ito nangyari. Ang hiyas ay naroon lang buong umaga. Kita mo? Walang pumasok, walang lumabas. Ipaliwanag niyo sa amin ang inyong sistema. Kaya, ito ay isang digital locking system na mismong pumipili ng 2 random passcode na tumatagal ng 24 oras. Otomatikong ipinapadala ng system ang mga passcode para sa araw na ito sa aking mobile phone at sa mobile phone ng 3 magkasosyo. Walang pang-4 na tao may access sa kanila. Kung ganon, anong oras ipinapadala ng system ang mga passcode? Sa alas 12 ng gabi. Kaya, sa pagitan ng alas 12 ng gabi hanggang alas 9 ng umaga, nang isinagawa ang subasta, mayroong 9 na oras para hack ito ng isang tao? Siguro, ngunit imposible ang pag-hack ng sistemang ito. Mayroon kaming 3 layer ng pagpapatunay kasama ang fingerprint. Sa tingin mo, pwede bang magkaroon si Jack ng access sa sistemang ito? Na-install ang sistemang ito pagkatapos niyang umalis. Ngunit tiyak na alam niya ang gayong mga sistema. Nandito ka ba noong nahuli siyang nagnanakaw? Wala. Gusto kong makita ang kuha ng CCTV noong nahuli siyang nagnanakaw. Hindi na pwede. Tulad ng sinabi ko, ito ay isang bagong sistema. Ngunit si Jack ay nilitis at naniniwala kong siya ay pinadala sa bilangguan. Ang ikatlong kasosyo, si Humphrey, bisitahin natin siya. Si Judge Philip, kaibigan ng mga kasosyo sa Ancient World, ay nagpayag ng takot sa pagnanakaw ng antigong hiyas. Ang kawalan ng batas at kaayusan sa lungsod na ito ay kakilakilabot. Ngunit ang katotohanan na ang pagnanakaw ay nangyari sa isang organisasyon na gumagawa ng napakaraming kawanggawa ay hindi mapapatawad. Ito ay lalong lumalaki, Ace.
kumusta? Tuwagan mo si Ama. Hindi ko alam kung sinong gumagawa ng ganyan sa amin. Iniisip ni Ginoong Kindred na maaaring si Jack ang nagplano nitong pagnanakaw. Jack? Oh, yung pinakawalan namin pagkatapos niyang magnakaw. Oo. Tama, ang isang kriminal ay mananatiling isang kriminal, di ba? Pero mali ang husga ng isang tao bilang magnanakaw ng walang patunay. Percy naman, pinalaya si Jack 2 buwan na ang nakalipas. Baka plinano niya ito. Gusto naming mabawi ang aming mga hiyas. Hoy! Kay Jack Casidro ba ang bahay na ito? Oo. Alam mo ba kung nasaan siya? Nabalitaan ko na pinalaya na si Jack mga 2 araw na nakakalipas pero hindi siya nagpunta rito. Saan mo narinig yan? Isang tao ang naghanap sa kanya kahapon. Ngunit si Jack ay isang mabuting tao kaya naisip ko, hindi natin alam kung kailan magbabago ang isang tao. Mark, kailangan kong makuha mo ang impormasyon nito tungkol kay Jack at tungkol sa Ancient World. Gamitin ang iyong pinagkakatiwalaang mga source. Ano? Bakit? At habang kinukuha mo ang impormasyon nito, yatid mo ako upang makilala si Arnold. Lahat ng hinihiling mo. Gaya ng iniisip ko, oras na para makilalang 3 kasosyo ng Ancient World. Kailangan naming ilipat niyo ang lahat ng iba pang alahas na mayroon ka sa isang ligtas na lokasyon. Bakit? Dahil kailangan naming suriin ang inyong mga sistema ng seguridad upang makita kung sila ay nahack. Ngunit ang buong proseso ay tatagal ng 7 hanggang 10 araw. Habang di pa tapos, ilipat ang inyong mahalagang bagay sa isang ligtas na lugar. Sige, gagawin natin iyon. Kaya sisimulan namin ang trabaho eksaktong alas 8 ng umaga bukas. Anong balak mo, Ace? Maganda ka makilalang magnanakaw. Magmaneho ka kung saan ko sasabihin. Ano? Kung sino nga ang nasa isip ko. Aking anak, Percy, ikaw ay nawawala sa iyong sarili. May tiwala ka ba talaga sa anak mo, Ginoong Humphrey? Oo naman, siyempre. Kung gayon, bakit hindi rin ibinahagi sa kanya ang mga passcode para sa mga alahas? Di ba siya ang namumuno sa mga kawang gawa para sa inyong kumpanyang Ancient World, hindi ba? May magsasabi ba sa atin kung ano ang nangyayari? Sir, personal po ba kayong pumunta para palayain si Jack? Hindi. Si Percy ang pumunta. Sa huling pagkakataon, ano ang nangyayari? Nakita mo ba ang kuha ng CCTV kung saan ninakaw ni Jack ang kwintas? Hindi, binura ito ni Jack. Kung gayon, paano ka maniniwala na siya ang nagnakaw? Nahuli siya ni Percy. Jack? Nasa'yo ang kuha ng CCTV? Oo, gumawa ko ng kopya. Nasa'yo ang pendrive. Percy? Nahuli ko siya at bago ko pa masabi sa'yo o sa pulis, binagbintangan niya na ako na nagnakaw at pinaresto. Ace, paano mo nalaman? Ang una kong hinala kay Percy ay nung biglang nag-iba ang kanyang pananaw sa pagtawag kay Jack ng isang kriminal. Tama, ang isang kriminal mananatiling isang kriminal, di ba? Pero, hindi. Pero mali ang maghusga ng isang tao na magnanakaw ng walang patunay. Napagtanto ko, ang isa pang punto ng hinala ay nung sinabi ninyong dalawa na pinalaya si Jack 2 buwan na ang nakakaraan. At sinabi ng kanyang kapitbahay na nabalitaan niyang pinalaya si Jack 2 araw pa lang ang nakakaraan.
Saan niya ito narinig? Nang tingnan namin ang kuha sa CCTV sa kalye, nakita namin ang driver ni Percy ay dumating na naghahanap kay Jack. Kaya sinuri ko ang mga detalye ng pagka-aresto ni Jack. Si Jack ay naresto ngunit ang kanyang kaso ay hindi dumating para sa paglilitis sa loob ng 6 na buwan. Natuklasan namin na ang inyong kaibigan na si Judge Philip ay sinigurado na si Jack ay mananatiling nakakulong kahit walang paglilitis. Dahil sa korte ay sasabihin ni Jack ang katotohanan. Pero ikinalat ni Percy ang chismis na pinalayan na siya upang may pagbintang niya ulit ang pagnanakaw nito kay Jack. Sa balita ay nakita ko ang isang visual kung saan malapit si Percy kay Arnold na hepe ng inyong seguridad. Kakaiba, hindi ba? Isang lalaking hindi alam ang mga passcode ay malapit sa pinuno ng seguridad. Arnold, paano yan? Si Ginoong Percy na humahawak sa lahat ng mga kawang gawa ay kilala na pala kaibigan at mabait sa lahat ng mga empleyado. Nung naging security chief ako, sinalubong ako ni Ginoong Percy at personal na ibinigay sa akin ang aking security phone. Ang security phone na yun ay may cloning malware. Kumukopya sa lahat ng natatanggap ng telepono ni Arnold, kaya nakukuha ni Percy ang lahat ng mga passcode. Ngunit saan napunta ang hiyas at paano? Nang makita ko ang mga locker sa silid, ang locker para sa koronang ito ay may bahagyang mas mataas na lagayan kaysa sa iba. Kung alam kong hindi maalis ang hiyas mula sa locker, kailangan itong itago sa mismong locker. At tulad ng nakikita nyo ngayon, meron itong inbuilt na remote controlled na lever na maaring humila sa hiyas. Pero gusto kong huliin ang magnanakaw. Kaya naman, sinadya kong sabihin ang tungkol sa paglipat ng inyong mga hiyas at pag-alis ng inyong seguridad na software para sa pagsusuri. Kaya sisimulan namin ang trabaho eksaktong alas 8 ng umaga bukas. Alam ko na kailangan kunin ng magnanakaw ang hiyas bago kunin ang locker para sa inspeksyon. At ginawa niya nga. Percy, bakit mo ito nagawa? Pagod na ako sa lahat ng walang kabulang kawang gawa na ito. Nais kong magpatakbo ka ng mga kawang gawa upang ikaw ay maging responsable at mabait. Sa halip ay naging kriminal ka. Sa tingin mo, hayaan kong masayang yaman na nararapat sa akin? Nakakuha na ako ng deal ng $50 milyong para sa hiyas sa Dark Web. Akala ko may isisisi ko kay Jack ang pagnanakaw. Pero, sinira ng batang itong mga plano ko. Magkakaroon ka ng bagong buhay sa kulungan. At gayon din si Judge Philip na tumulong sa iyo sa krimen na ito.